Ang Panginoon ang aking pastol. Mabiyayang araw ng linggo, kapanalig. Nasa ika-4 na linggo na tayo ng muling pagkabuhay. Handa na po ba kayong magsimba? Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus, naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig, at nakikilala ko naman sila, at susunod sila sa akin. Buhay na walang hanggan ang ibinibigay ko sa kanila, at hindi sila mapapahamak, ni walang aagaw sa kanila mula sa kamay ko. Mas dakila kaysa anuman ang ibinigay sa akin ng aking Ama, at walang makakaagaw mula sa kamay ng Ama. Iisa kami ng aking Ama. Sa ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ni Jesus, nakatuon tayo sa Kanya bilang mabuting pastol na nagbibigay ng bagong buhay at isang buhay na ganap at kasiyasiya para sa ating lahat. Saan nga ba nagmula ang larawan ni Jesus bilang mabuting pastol? Laganap ang pagpapastol ng mga tupa sa Israel noon pa mang unang panahon. Sa lumang tipan, nang ilarawan ng mga propeta ang Diyos, itinuring nila ang Panginoon bilang mabuting pastol. Ipinahayag nila ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya sa Salmo 23. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang, hindi ako mangangamba. Humirang ang Panginoon ng mga lider na magpapastol o mamumuno sa Israel. Mayroong naglingkod ng tapat sa bayang Israel. Isang halimbawa ay si David na nagtrabaho bilang pastol sa kanyang kabataan. Naging bantog si David nang talunin niya si Goliath, ang Filisteyong kalaban ng Israel. Nang siya'y maluklok bilang hari, pinamunuan ni Haring David ang Israel tungo sa kapayapaan at kasaganaan. Ngunit hindi lahat ng mga hari ay taos-pusong naglingkod tulad ni David. Karamihan sa mga naging hari ay nagpastol lamang sa kanilang sarili habang pinagmamalupitan ang taong bayan. Kaya't naghayag ang Panginoon. Napapalitan niya ang mga nakaluklok sa trono at siya mismo ang magpapastol o mag-aalaga sa kanyang kawan. Ang propesiyang ito ni Propeta Ezekiel ay nagkaroon ng katuparan ng mismong anak ng Ama ang ipinadala niya sa daigdig. Natamasa ng tao ang magandang pagpapastol sa katauhan ni Hesukristo nang busugin niya ng salita ng Diyos sa mga taong nasabik sa magandang balita. Hinanap niya ang mga naligaw ng landas at pinatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Binigyan niya ng ginhawa sa buhay ang mga naghihirap at ang mga sugatan, yung walang pagkain, mga bulag, pipi, pingi, mga inaalihan ng masamang espiritu. Nakiramay siya sa mga nagdadalamhati at naghatid siya ng pag-asa sa mga dapang-dapa sa buhay. Sa Ebanghelyo, binigyang diin ni Jesus na bilang pastol sa kanyang kawan, siya ang unang magsasalita at kailangang maging pamilyar at makinig ang mga tupa sa tinig ng pastol. Gumala man at kumalat man ang mga tupa, matutunto nila ang daan pabalik sa pastol kung marunong silang makinig. Kilala ng pastol ang kanyang kawan. Sa Biblia, kapag kilala, ibig sabihin, minamahal. Kaya si Jesus na kilala at minamahal ang kawan ang magpoprotekta sa kanila, dadalhin sa magandang pastulan upang mabusog at makainom. At sa pagtatapos ng bawat araw, ibabalik silang ligtas sa kanilang himlayan para makapamahinga ng payapa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo po ang mga pastol ng simbahan sa pagganap nila sa kanilang mga tungkulin bilang mga kahalili ni Hesukristo. Dumadalangin po kami para sa mga kabataang nagbibigay ng kanilang sarili sa pag-aaral sa seminaryo para maging mga tunay at tapat na lingkod ng simbahan. Idinadalangin din po namin na maging mapayapa ang eleksyon bukas at pumili nawa ang mga botante ng mga kandidato na maaaring pagkatiwalaan na maglingkod ayon sa diwa ni Jesus na aming mabuting pastol.
Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan. Amen. Alleluia. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.